Nagkaroon umano ng pagpupulong ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, kaugnay ng isyu sa sinasabing kulto sa Surigao del Norte, na Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Sa pagdinig ng panukalang 2024 budget ng DENR at DILG sa Senado, na kung saan ang layo ng meeting ay makabuo ang gobyerno ng isang integrated approach patungkol sa isyu. Ito lalo na't sinuspinde na ng DENR ang Protected Area Community-Based Resource Management Agreement, o PACBRMA nila sa SBSI na nagpapahintulot sa grupo, na gamitin ang bahagi ng isang deklaradong protected area. Sa panig ng DILG, sinabi ni Secretary Abalos na kasama sa mga maitutulong nila para sa posibleng resettlement at reintegration ng mga residente ng Sitio Kapihan, ay ang pagpapanatili ng peace and order sa lugar. Sa ngayon, ayon sa kalihim, ay may mga pulis nang nakatalaga sa entrance ng lugar at mismong sa gitna rin aniya ng lugar, ay nagtayo na ang PNP ng isang mini police station. Sa ganitong paraan ay mararamdaman aniya ng mga tao doon ang presensya ng mga pulis, at sumisimbolo rin ito ng peace and order sa lugar. Ito ay dahil rin umano sa hindi basta-bastang mapasok ng kahit na sinuman, pati na ng pulisya ang compound ng umano'y kulto na SBSI, sa may Sitio Kapihan, Barangay Suring sa bayan ng Socorro, Surigao del Norte. Inihayag ni Task Force spokesperson Idlito Sangco, na ito ang dahilan na walang madadakip ang pulisya sa mga miyembro ng kulto, na may kinakaharap na kasong Violence Against Women and Their Children, o VAUSI. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Butuan, inihayag ni Sangco na nagugat ang nasabing mga kaso, sa isinampa ng mga asawa ng mga miyembrong hindi na umuwi sa kanilang tahanan, dahil pinag-aasawa umano sa kasamahan nilang miyembro din ng kulto. Isang beses lamang umano kada buwan lalabas ang mga miyembro sa kanilang compound, dahil sa teoryang impyerno umano ang nasa labas. May 3 layer gates umano ang White House na fully guarded ng mga private armies, sa nakapalibot na 48 Naga guard houses at 24 na oras ang monitoring. Napuna ko po nung pumunta ako sa Socorro, March 22 ngayon, tama kayo. So naglalakad tayo doon sa bayan, sa poblasyon. Ang hindi ko makakalimutan doon, sabi ko, bakit ang daming mga kooperatiba? Ang daming mga, left and right, Mr. Chair, kung ano-ano mga private organizations, cooperative. Senator Tolentino, in the whole Philippines, sabi mo kilala natin, ilang people's organization meron sa Socorro? 75 po, sir, according to 75 people's organization are based in Socorro. Yes. Kaya nga, that answers your question. Yun ang tinatanong ko, di ba, na nagulat ako noon. Ang dami, kaliwat kanan yan, ma'am. Isa pa, may bangko, di ba, Mayor? So, kaya ko in-establish to. Sino hong nauna? Yung mga kooperatibang yun o itong grupong ito? If your memory will serve you right. Sino hong unang mga nagparehistro? Kasi yung pong Socorro, 2 hours pa by bangka mula sa Siargao. May isla po yun eh. So, talagang yung people's organization ay napakarami. So, gusto ko lang establish, baka nahikayat ito na itong si Jay Renzel, si Aguila, na sino na una? Sila o yung mga kooperatibang nandun? I would want to have CDA here eh. Baka na-encourage o may mga, ma'am, sa natatandaan nyo? Good afternoon po, Senator. Yung mga kooperatiba ng Socorro, matagal na yun, Senator. Legitimate talaga. Oo, Tumutulong talaga yun eh. registered CDA, Ito mga ito, nakigaya lang. mga, Kasi may malaking lupa sila. yung kooperatiba, yung, Itong grupo ni Aguila. yung POs, yung sinasabi mo, yung Oo. People's Organization. Yes. May mga, People's Organization sa bayan namin. Pero yung mga People's Organization, wala namang mga violations. Ito lang ang naligaw ng landas. Ang sa amin lang, yung kultura kasi ng Socorro, may may pagtutulungan yung bayanihan. Nagawa namin ng bahay, isang buwan yun lang yun. Pero
wala namang mga violations na nagawa ng Yung sa kasaysayan kasi dati, bago ako pumunta sa inyo, meron noon na isang uprising, Mr. Chair, nung panahon ng Amerikano, at tatandaan nyo, sa history nyo yun na hindi makontain yun. Naalala ko pa yun kasi nag-aral-aral ako bago bumiyahe doon sa inyo. Tapos, para makontain yun, nagpadala ng isang malaking contingent ng US Army yata yun. Tama ba yun? Sa history nyo? pwede Karug- Senator si Karugtong din ba sila nun? Hindi. pwede Senator si Sir Delito Sangco yung magsagot siya yung historian, local historian ng bayan namin. Nalihis lang ako with your permission, Senator Risa, kasi nung mga nakaraang panahon, may kulto rin na gano'n. Tama ba? Wala namang kulto doon. Hindi kulto yon. Hindi. Yung uprising na kinailangan pa magpadala ng hukbong sandatahan ng colonial forces para masuppress. Tama ba yon? Sa history nun? Mga sagot doon. Si Sir Delito. Sige po. Yun na lang. Two-liners lang para matuloy na yung question ni Senator Antiveros. Okay, magandang hapon po, Mr. Chairman. Ayaw to. Ako po si Delito Sangco, yung kinakilala na local historian sa amin. Yung Colorma Uprising in 1924, it's 19. 24. Yeah. Ay kaparte po yon pagpapatuloy na pagkikibaka, nationalistic movement against the colonial. Kasi under tayo doon noong panahon na yun sa American Commonwealth. So part pa yun. So, yun talagang, lumaban talaga yung mga tiga-Socorro noon. Ayun. Naalala ko po yun, Mr. Sa colonial government pa yun. O yun. Tapos naalala ko pa rin, kaya tinawag na Socorro, yung paring pupunta ron, panahon ng Kastila, lumubog yung bangka, sigaw ng Socorro. Yes. Humihingi ng tulong. Tama yun. Yun po. Ayun, gawin mo na ako member ng, Historical Society. Kinonfirm ko na yan. Anong sinisigaw, Senator Tolito? Socorro o saklolo? Socorro kasi Socorro? it means help. Humingi ng tulong kasi Socorro. merong isang boatload na mga churchmen na pupunta ng Socorro mag-officiate ng San Dimas. Nagkaroon ng hindi magandang panahon. Humingi yung pare ng saklolo ng pagkasabi ay Socorro. That's the Spanish term for asking for help. From the root word Socorro. Sige, andito ka na lang. Andito ka na. Ay, Walang sinabi yun kasi napakaganda po ng Socorro. Nakita ko po yan. Nag-almusal ako dyan, nagtanghalian ako dyan. Mabait ni Namir. Napakababait po ng tao. At napakarami mga organisasyon nga na nag-take advantage para gawin itong mga ganitong bagay at itong mga bata. Pinuntahan natin, ma'am, yung mga bata, di ba, dun sa paakyat na high school. Ang daming hagdanan. Di ba? So, they took advantage of the hospitality and the good-naturedness of the Socorro population to have this incidents which this committee is investigating right now. So, ginawa nila ng sinamantala nila yung kabaitan ng mga taga Socorro.